Hello guys, good morning! So today's vlog ay ano nga ba yung ginagawa niya kapag nahihirapan ako makapagpalabas or makaraos. That's for, yan ang ating topic sa ngayon. Ayan, kung gusto mong malaman kung ano nga ba yung ginagawa niya na maaari mo ring gayahin, panoorin ang ating video hanggang sa matapos. Pero bago natin umpisahan, please do me a favor, pakisubscribe po ang ating channel at pakipindot na rin ang ating tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron po tayong mga new upload videos. Disclaimer din mga idol, ang video ito ay para lamang po sa may bukas ang kaisipan at may malawak na pang-unawa. Okay? At gusto kong i-shout out muna, ayan ang ating mga friends, ayan si Catalino Espinosa, kay Sharon Estalio, kay Robin Kagitla, kay Raul Barmisca, kay Eric Kison, kay Atig Brian. Ayan ang ating mga masugid na taga-subaybay ng ating ina-upload na videos. Thank you so much. So, alam nyo ba mga idol na not all the time is nakakaraos or nilalabasan na ang isang babae, kasi based sa ating experience mga parakoy is hindi palagi na talaga naman na nakakaraos ako. Hindi kahit na lagi kong sinasabi na sobrang magaling siya, so lahat na pinapagawa ko is ginagawa niya, yung gusto ko is ginagawa niya, pero hindi nangangahulugan na sa tuwing nag-SEX kami is talaga naman na nakakaraos ako. So meron na akong may mga mga idol na hindi talaga ako nahihirapan talaga ako at hindi ko alam kung ano na yung gagawin ko, kahit na sa mga plus vlog ko, diba sinasabi ko sa inyo na pag ako yung nasa taas at pag ako yung bumabayo or ako yung nagtatrabaho is talagang hindi pwedeng hindi ako makaraos, diba? Pero nangyari sa akin, mga ilang beses na nangyayari sa akin ay hindi ko alam dahil siguro sa papataas ng ating edad. Pero kahit nung bata-bata pa ako, na-experience ko na ito ng mga idol, yung nahihirapan talaga ako kahit na anong gawin ko, kahit na balik ta rin ko pa yung pag-ano ko, wala talaga. So, ang ginagawa ng partner ko mga idol pa, kasi minsan napapansin niya na, alam mo yon yung naiinis na ako kasi lalong-lalo na kapag nararamdaman ko kapag lalabasan na siya. Nararamdaman ko yon mga idol. So, katulad nyo ring mga kalalakihan na nararamdaman nyo kapag malapit na yung partner nyo or nakatapos na, diba? So, naiinis ako kapag ganun yung nahihirapan ako tapos na makapagpalabas or lawag dito yung makuha yung rurok, yung makuha ko yung gusto ko talaga, yung mag-gain ko yung gusto kong mangyari, yung mararamdaman ko talaga na yung tawag dito, yung mapapaunong talaga ako. Pero hindi, nahihirapan ako kahit ilang minutes pa yan na gumagalaw ako sa taas niya, wala talaga. So, minsan kasi may mga pagkakataon din na ang babae yung mag-aaya, 'di ba? Sila yung mga nalabit. So, minsan hindi rin na ready yung lalaki. So, hindi siya ready. Kaya yung mga ginagawa niya sa iyo is medyo mababawasan, no, kasi nga hindi siya ready. Halimbawa, yung mga paborito mo na ginagawa niya, halimbawa yung lalong-lalo na yung romansa sa'yo. So, mababawasan talaga yun. Yung pinaka-paborito ko pa naman, yung inaano talaga yung ito, sa harapan. So, kapag hindi siya ready, hindi niya nagagawa yon. So, inaantay niya lang na makamit ko yung ang tawag dito, yung gusto kong yung malabasan talaga ako. Pero, nagkakataon talaga na
nahihirapan ako minsan. Pero yung alam mo yun, yung siguro nasa 20 minutes na akong nasa 20 minutes bumabayo ako pero wala pa din talaga. So, kasi nga, alam niyo kung bakit wala talaga. Tapos i-stop na naman ako. Pero siya is, nararamdaman ko na nakakaraos na siya. So, nadadagdagan yung stress ko pag gano'n, di ba? Kasi gusto ko ako yung unang labasan. Pero nararamdaman ko na nilabasan na siya. So, nadadagdagan yung stress ko na kailangan matapos na ako, kailangan makapagpalabas na ako. Kasi yun nga yung gusto ko, kaya nga ako nangalabit. So, hindi nangyayari minsan. Hindi nangyari yon. So, sabi ko, kasi ako talaga ma-vocal ako eh. Pag naggaganon sinasabi ko kung ano yung nangyayari sa akin. Sabi ko, wala talaga kahit na anong gawin ko. Alam mo, tagaktak na yung pawis ko, ganyan yung pagod na ako. Ramdam ko sa katawan ko na pagod na ako. Tapos nanginginig na yung mga binti ko. Pero wala talaga. Tapos sasabihin ko sa kanya, ayoko na. Tapos titigil ako naman, no? Ayoko na, pagod na ako. Ganon, di ba? So, ang gagawin niya yan for the second round. Ayan, for the second round ko na hindi ako nilabasan. Ang gagawin niya yan is, aalisin ko muna yung si Junjun doon kay Peche. Alisin ko muna siya. And then, hihiga ako. And then, lalaruin niya yung si Pechay at syempre yung tinggel, yung mani. Lalaruin niya yon hanggang sa maramdaman niya na napapalihan, napapakungol na ako, or nasasarap niya na may medyo malagkit na or basa na. Ayan, hanggang sa syempre ako naman yung ini-aim ko talaga is yung matapos ako, diba? Kasi nga ako yung nangalabit. So ibig sabihin, nangalabit ako pero hindi nangahulugan na gusto ko makipag-talik. Hindi ko feel. Kaso nga, ewan ko ba kung bakit ganun minsan nangyayari sa akin yon. Kasi siguro, minsan kasi hindi siya nangangalabit. So, baka feeling ko nahiya lang siya. So, ako yung gumagawa ng first move para yung mag-SDX kami. Pero mali pala yon. Nung sinabi ko na yung naramdaman ko na medyo nag-init na ako, nalibugan na ako, is ipinasok ko ulit siya. No, ako pa rin yung nagtrabaho, pinasok ko ulit, and then gumayo pa rin ako hanggang sa pumesto na rin siya na handa nang nasipsipin yung aking utong. So yun yung pinaka-favorito ko. Kaya sinabihan ko siya na kaya nahihirapan ako kasi nga hindi mo nilalaro yung utong ko, hindi mo sinisipsip. Ganon yung sinabi ko sa kanya. So hanggang sa pawisan na ako, hanggang sa pabilis na ng pabilis, at habang nagtatrabaho sa taas niya, syempre nandun pa rin siya nakasibasib doon kay Usus at kay Utong, doon sa kwan ko. Doon pa rin siya hanggang sa nararamdaman ko na malapit na. Sabi ko sa kanya, malapit na ako. Tapos sabi niya sa akin, sige, sabay tayo. Yun, parang pag ganun sinasabi niya, sige, sabay tayo, parang feeling ko, mas nadadagdagan yung L ko, yung baby ko. Tapos, nadadagdagan yung feeling ko, yung ang tawag dito, mas mapapadali kumbaga yung lalabas ng gano'n. Pag sinasabi niya na sige, sabi niya sa akin, magsabay tayo, sabihin mo lang kapag andyan na. Pag narinig niya, hindi naman ako nagsasalita kapag malapit na, yung alam mo yung lalabas na talaga. Kapag narinig niya yung malakas na AH, hindi kaya O, big O, ganyan. So, yun, nakahabol na siya hanggang sa sasabay na siyang bumayo. Magsasabay na kami dalawa. At yun na, ganoon. Pero sobrang yung pagod ko, ibang klase. Siyempre, hindi ko maabot yung gusto ko. And then, nahihirapan ako talagang ilabas yung libo ko. Kasi nga, hindi naman ako tag-L nung time na yun. Pero, gusto ko lang malaman niya na ka-anytime pwede niya akong galawin. Pero wala eh.
sabi niya sa akin nung, kasi sabi ko, grabe, hirap ako. Sabi ko nung gano'n nung pagtapos namin. Tapos sabi niya sa akin, kapag hindi mo nararamdaman, kung hindi mo nararamdaman sa sarili mo, sabi niya na taglibog ka, sabi niya, huwag mong gagawin kasi mahihirapan ka talaga, sabi niya. So, yun guys, tawag dito, yun lang. So maganda pa rin talaga ang communication, wag yung kakalimutan yan, kasi pag minsan mahirapan, matutulungan ka ng partner mo kapag sinabi mo yung hirap na nararanasan mo, kasi damayan talaga yan, give and take. Okay guys, so that's all for today's video. God bless everyone, see you on our next vlog. Bye.